Tingnan mo ang paligid mo ngayon. Ano ang nakikita mo? Siguro, tambak ng librong balak mong basahin, mga damit na kailangan ng ayusin, mga kahon na hindi mo na matandaan kung ano ang laman. Naiisip mo ba na katamaran lang yan? Kawalang responsibilidad? Kakulangan sa willpower? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang gulo sa paligid mo ay hindi mo kasalanan? Paano kung ang kaguluhang ito ay isang tahimik na sigaw para humingi ng tulong, isang pisikal na pagpapakita ng malalim na sugat sa damdamin? Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang nakakagulat pero napakahalagang koneksyon kung paanong ang pagkakaroon ng clutter o kalat ay nagiging isa sa pangunahing sintomas ng trauma mula sa narcissistic abuse. Aalamin natin kung bakit napakahirap sa iyo na pakawalan o bitawan ang mga bagay. At nangangako ako, sa pagtatapos ng video na ito, titingnan mo ang iyong bahay sa ibang pananaw. At baka, ito na ang maging unang hakbang mo patungo sa healing o paggaling. Naisip mo na ba kung bakit ang simpleng linyang simulan mo lang maglinis ay hindi motivation ang dinudulot sa iyo, kundi panic? Sabay-sabay nating alamin. Bago tayo sumisid sa mas malalim na usapin, linawin muna natin ang mga termino. Ano ba ang narcissistic abuse? Hindi lang ito simpleng pag-aaway o masamang relasyon. Ito ay sistematikong pang-aabuso sa sikolohiya na ang layunin ay durugin ang iyong kalooban, sirain ang iyong self-esteem, at magtatag ng ganap na kontrol. Ang isang narcissist ay kumukuha ng lakas sa iyong mga emosyon. Pinipilit kanyang magduda sa iyong sariling pag-iisip, sa iyong alaala, at sa iyong damdamin. Ang prosesong ito ay tinatawag na gaslighting. Bilang resulta ng ganitong epekto na tumatagal ng buwan o taon, nagkakaroon ng tinatawag ng mga psychologist na Complex Post-Traumatic Stress Disorder o CPTSD. Hindi tulad ng ordinaryong PTSD na nangyayari dahil sa isang nakakagulat na insidente. Ang CPTSD ay bunga ng matagal at paulit-ulit na trauma, at dito matatagpuan ang ugat ng problema. Binabago ng trauma ang paggana ng iyong utak. Naaapektuhan nito ang kakayahan mong magdesisyon, ang antas ng iyong enerhiya, at ang pakiramdam mo ng seguridad. At ang bahay mo, na dapat ay iyong kuta, ay nagiging refleksyon ng kaguluhang ito sa loob. Nagiging isang larangan ito ng digmaan, kung saan paulit-ulit kang natatalo sa laban kontra sa boses ng abuser na nasa isip mo. Kaya, unahin natin ang pinakapundasyon. Ang una, at marahil pinakamahalagang dahilan kung bakit nagiging parang imbakan ng kalat ang bahay ng biktima ng narcissistic abuse, ay dahil sa sirang self-esteem at pagkawala ng sense of self-worth. Isipin mo na lang, ilang taon kang sinabihan na wala kang kwenta, na ang mga gusto mo ay baduy, ang mga opinyon mo ay kabubuhan, at ang mga hiling mo ay puro pagiging makasarili. Ang narcissist, sistematiko, araw-araw, binubura ang pagkatao mo na parang gumagamit siya ng pambura. Kinokontrol at kinukutya niya ang damit mo, ang pagluluto mo, ang mga kaibigan mo, pati na ang mga hilig mo. Ang resulta, nawawalan ka ng ideya kung sino ka ba talaga. Ngayon, ilipat natin yan sa sitwasyon ng bahay mo. Paano ka lilikha ng espasyo na magre-reflect sa iyo kung hindi mo alam kung sino ka? Paano ka makakapagdesisyon kung ano ang itatago at ano ang itatapon kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mong panlasa at sa sarili mong pagpapasya? Ang pagkalat ng mga gamit ay nagiging pisikal na manifestasyon ng panloob na pagkawalang laman. Napupuno ang bahay ng mga bagay dahil sa loob mo may vacuum na sinadyang likhain ng nang-aabuso.
Ang bawat bagay, kahit luma at walang silbi, ay tila mas mahalaga pa kaysa sa sarili mo. Hindi mo magawang itapon ang lumang t-shirt dahil subconsciously naniniwala ka na mas karapat-dapat pa itong mabuhay kaysa sa pangangailangan mo para sa kalinisan at kaayusan. Ang prosesong ito ay nangyayari nang hindi mo namamalayan, para kang napaparalisa kapag sinubukan mong magtapon. Ito ay pag-aalinlangan na nag-ugat sa takot na muling makagawa ng maling desisyon at marinig ang panloob na boses ng kritiko na nagsasalita gamit ang boses ng iyong nagpahirap. Kung gayon, ang kalat ay hindi lang simpleng nagkalat na mga gamit. Ito ay isang monumento ng iyong nawalang self-worth. At para masimulan mong ayusin ang mga tambak na ito, kailangan mo munang simulan ang pagbuo sa sarili mo, isa-isang piraso. Ang pangalawang matinding dahilan, ito ay ang labis na pagkapagod sa paggawa ng mga desisyon. Tinatawag itong decision fatigue ng mga psikologo. Balikan mo ang panahon mo kasama ang narsisista. Bawat galaw mo, bawat salita, bawat ginagawa mo, lahat ay inaaral at binibigyan ng matinding kritisismo. Ano kaya ang isusuot ko ngayon? Magugustuhan ba niya ito? Ano ang iluluto ko para sa hapunan? Baka sabihin niya na naman na basura yan. Tawagan ko kaya ang kaibigan ko? Baka mag-iskandalo na naman dahil nag-aaksaya ako ng oras sa walang kwentang bagay. Ang buhay mo ay naging parang minefield. Isang patibong kung saan anumang pagpili ay maaaring magdulot ng pagsabog. Para lang mabuhay, nag-adapt ang isip mo. Natuto kang huwag na lang magdesisyon at umasa na lang sa kagustuhan ng nang-aabuso. O kaya naman, kailangan mong planuhin ang bawat galaw mo na parang naglalaro ng chess, 10 hakbang bago mo gawin na nagdulot ng napakalaking mental strain. Ngayon, nakawala ka na sa relasyong iyon, kalayaan, di ba? Pero hindi iyan ang iniisip ng utak mo. Sanay ito na ang pagdidesisyon ay delikado at nakakaubos ng lakas. Kaya ngayon, nakatayo ka sa harap ng aparador na kailangan mong ayusin at ang utak mo ay sumisigaw ng tigil. Para sa ordinaryong tao, ang tanong na, itatabi ko ba ang blusa na ito o itatapon, ay saglit lang desisyunan. Pero sa iyo, isa itong trigger. Umaandar ang parehong neural pathway na naging aktibo noong ikaw ay inaabuso. Itatabi? Baka magamit pa? Baka magsisi ako? Itatapon? Baka mahalaga pala ito? At ako, gaya ng dati, sinisira ko na naman ang lahat? Ang ganitong panloob na pag-uusap ay labis na nakakapagod. Kaya, ang pinakamadaling daan na lang ang pinipili ng isip mo, ang hindi magdesisyon. Ipagpabukas na lang, isiksik na lang sa sulok. Isara na lang ang pinto ng aparador at magkunwaring walang problema. Kaya naman, dumarami ang kalat na parang snowball. Hindi ito katamaran. Ito ay learned helplessness, natutunang kawalan ng kakayahan, ng sistema mo sa paggawa ng desisyon, na nasira dahil sa maraming taon ng psikolohikal na pang-aabuso. Ang bawat gamit sa bahay mo ay isang desisyong ipinagpaliban na hindi kayang harapin ng iyong isip. Ngayon, pag-usapan naman natin ang emosyonal na pagkakakapit natin sa mga bagay. Sa isang normal at malusog na kaligiran, ang mga gamit ay nagsisilbing may silbi, utilitarian o pampaganda, aesthetic lamang. Pero para sa isang nakaranas ng narcissistic abuse, ang mga bagay na ito ay madalas na nagiging pamalit sa mga emosyon na ipinagkait sa kanila. Sa relasyon nila sa isang narcissist, walang unconditional love, suporta, init,
o seguridad. Ang anumang pagmamahal na ibinigay ay mahigpit na tinatantya at laging may kondisyon. Kailangan mo itong kitain, ipagdasal, at maaari itong bawiin anumang oras. Sa matinding emosyonal na kawalan na ito, ang psyche ay nagsisimulang kumapit sa anumang bagay na materyal, sa anumang nahahawakan. Ang lumang teddy bear na binigay sa iyo noong bata ka pa ay hindi lang basta laruan. Isa itong simbolo ng unconditional love na matindi mong hinahanap. Ang koleksyon ng mga porselanang elepante ay hindi lang simpleng palamuti kundi mga tahimik na saksi ng iyong buhay na kasama mo na bago pa siya at tahimik na sumuporta sa iyo. Ang mga aklat na binili mo pero hindi pa nababasa ay nagiging simbolo ng pag-asa para sa isang mas matalino at mas kawili-wiling buhay na balang araw ay sisimulan mo. Hindi mo ito maitatapon dahil para na ring pinatay mo ang iyong pag-asa. Ang mga bagay na ito ang nagiging angkla mo sa isang mundo kung saan napatunayan mong hindi mapagkakatiwalaan at mapanganib ang koneksyon sa kapwa-tao. Hindi sila magtataksil, hindi hahatol, at hindi sila aalis. Nandyan lang sila. Kaya naman, ang proseso ng decluttering o paglilinis ay hindi tinitingnan bilang simpleng paglilinis, kundi bilang isang pagtataksil. Ang pagtapon sa lumang tasa na pinag-inuman mo ng tsaa sa pinakamahihirap na gabi ay parang binura mo na rin ang alaala na nakaligtas ka pa rin sa kabila ng lahat. Ito ay pagtalikod sa mga tanging tahimik na saksi ng iyong sakit. At hanggat hindi ka natututong makahanap ng seguridad at pagmamahal sa loob ng sarili mo, at hanggat hindi ka nakakabuo ng bago at malusog na koneksyon sa kapwa, ang mga bagay na ito ay mananatiling emosyonal na saklay mo. Kung wala sila, naniniwala ka na hindi ka makakausad. Ang pang-apat na matinding salik ay ang matinding takot na magkamali. Ang mga narcissist ay eksperto sa pagpaparamdam sa biktima na wala silang silbi o hindi sila karapat-dapat. Kahit ang pinakamaliit mong pagkakamali ay pinalalaki nila, ginagawang parang isang malaking krisis o katapusan ng mundo. Natapon mo ang kape? Hay, palagi ka na lang may nasisira, ang lampa-lampa mo. Nakalimutan mong bumili ng tinapay? Wala kang mapagkakatiwalaan, wala ka talagang kwenta. Sa paglipas ng panahon, maniniwala ka na rito. Matatakot kang magkamali ng sobra dahil sa isip mo, ang pagkakamali ay katumbas ng kahihiyan, parusa at pagtatakwil. Ang takot na ito ay kumakalat sa lahat ng bahagi ng iyong buhay at mas matingkad itong makikita kapag nagdedesisyon ka tungkol sa mga gamit. Halimbawa, hawak mo ang luma at sirang hair dryer. Sabi ng lohika, itapon mo na yan, sira na. Pero ang bahagi ng utak mong may trauma ay biglang magpapanik. Paano kung napapaayos pa yan? Baka may mahalagang piyesa. Paano kung bukas kailangan ko ng ganyang hair dryer para sa isang project, tapos tinapon ko? Mali na naman ang desisyon ko. Magkakamali na naman ako. Para lang maiwasan ang posibleng pagkakamali at ang kasunod na pagsisisi sa sarili, pipiliin mong huwag gumawa ng anuman. Ibabalik mo ang hair dryer sa pinagkunan mo. Ganyan din ang nangyayari sa mga damit na hindi nakasya. Paano kung pumayat ako? Sa mga expired na makeup, paano kung hindi na inilalabas ang kulay na yan at kailangan ko pala? Sa tumpok ng lumang magasin, paano kung may mahalagang artikulo doon? Mas pipiliin mong mamuhay sa kaguluhan at kalat. Basta lang, may ilusyon ka na hindi ka gumawa ng hindi na mababawing pagkakamali.
sa pagtapon ng isang bagay na kakailanganin. Nagiging imbakan ng posibleng mga oportunidad at insured risks ang bahay mo. Kinakapitan mo ang bawat gamit sakali lang dahil ang sakali lang na yan sa isip mo ay mas matindi at nakakatakot kaysa sa araw-araw na pamumuhay sa gulo. Ang pagtatapon ng kalat para sa iyo ay nangangahulugang gumawa ng daan-daan, libu-libong maliliit na desisyon, at sa bawat desisyon may panganib na magkamali ka. Ang iyong kaisipan na sinanay ng abuser ay hindi na kayang tiisin ang ganoong klasing bigat ng pagpili. Ang ikalimang aspeto na malapit na kaugnay sa nauna ay ang pagpapaliban o procrastination bilang isang natutunang reaksyon sa matinding stress. Sa sikolohiya ng trauma, mayroong tatlong pangunahing reaksyon sa banta: labanan, fight; takasan, flight; o manigas, freeze. Sa sitwasyon ng matagal na pang-aabuso kung saan imposibleng lumaban o tumakas, madalas pinipili ng isip ang pangatlong stratehiya, ang pagtigil. Ikaw ay nagiging manhid sa emosyon upang hindi gaanong maramdaman ang sakit. Nagtitigil ka sa pagkilos upang hindi mapukaw ang agresor. Ito ang nagiging pangunahin mong mekanismo para makaligtas. Pagkatapos ng relasyon, hindi nawawala ang mekanismong ito. Naglilipat lang ito sa iba pang sitwasyong nakaka-stress. At para sa taong may trauma, ang gawain na ayusin ang mga kalat sa kwarto ay isang matinding stress. Hindi lang ito basta paglilinis. Ito ay ang pagharap sa iyong nakaraan, sa iyong mga naantalang desisyon, sa iyong mga takot, at sa iyong sakit. Kapag nakita mo ang tambak ng mga gamit, itinuturing ito ng utak mo bilang isang banta. At dahil sa nakasanayan, inilalabas nito ang reaksyong pagkamanigas. Sa pisikal, ito ay nagpapakita bilang biglaang kawalan ng gana, matinding pagkapagod, at ang kagustuhang humiga at tumitig lang sa kisame. Kahit na gumawa ka ng plano sa umaga at punong-puno ka ng determinasyon, pagbukas mo pa lang ng aparador, parang tinakpan ka na ng mabigat na kumot. Wala kang lakas. Lahat ay nahuhulog. Magulo ang isip. Ito na nga ang reaksyong manigas. Sinasabotahe ng iyong katawan at isip ang sarili mong intensyon. Dahil para sa kanila, ang gawaing ito ay konektado sa matinding psychological stress na hindi kayang tiisin. Ito rin ang parehong pagpapaliban na humadlang sa iyo na maghanap ng bagong trabaho o magsimula ng bagong relasyon. Ito ay isang mekanismong pananggalang na nakatulong sa iyong mabuhay noon, ngunit ngayon ay humahadlang na sa iyo upang mamuhay ng maayos. Tinatawag itong katamaran ng ibang tao, ngunit hindi ito katamaran. Ang katamaran ay kung kailan mayroon kang lakas, ngunit ayaw mo lang itong gamitin. Pero sa pagkakataong ito, wala ka talagang enerhiya. Lahat ng lakas mo ay nauubos sa panloob na pakikibaka at sa pagpigil sa mga traumatikong alaala na nagigising sa tuwing makikita mo ang kalat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na maaaring medyo kakaiba pakinggan, pero ito ang matinding katotohanan para sa marami. Ang pang-anim na dahilan ay ang subconscious na paggawa ng kaguluhan, chaos, bilang pamilyar at ligtas na kapaligiran. Opo, tama ang dinig ninyo. Ang buhay kasama ng isang narcissist ay punong-puno ng kaguluhan, emosyonal na roller coaster, hindi inaasahang pagsabog ng galit, walang tigil na drama, intriga at manipulasyon. Sanay na ang iyong utak at nervous system sa loob ng maraming taon na mamuhay sa kalagayang parang laging handang lumaban, high alert. Ang katahimikan at kaayusan ay tila bago at nakakabahala sa iyo.
Kapag tahimik na ang buhay mo, ang utak na sanay sa bagyo ay nagsisimulang mag-alala. Ang katahimikan ay tila nakakatakot o may masamang ibig sabihin. Nag-aabang ito ng masamang mangyayari. At para matugunan ang pagkabalisa na ito mula sa hindi pamilyar na sitwasyon, maaari kang sadyain na gawing magulo ulit ang iyong paligid, ang kaguluhan. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang lumikha ng pisikal na kaguluhan sa paligid mo. Ang kalat sa bahay ay nagiging salamin at pagpapatuloy ng panloob na kaguluhan na kinasanayan mo. Nagbibigay ito sa iyo ng pamilyar kahit na hindi ka aya-aya na pakiramdam. Alam mo kung paano mamuhay sa gitna ng chaos. Hindi mo alam kung paano mamuhay ng may kaayusan at kapayapaan. Ang kaayusan ay nangangailangan ng pagpapanatili, ng responsibilidad, at ng paniniwala na karapat-dapat kang mabuhay sa isang maganda at komportableng espasyo. Ang kaguluhan, wala itong hinihingi. Nandyan lang ito. Higit pa rito, ang pisikal na kalat ay nagsisilbing distraction. Habang nag-aalala ka sa mga nagkalat na gamit at sinisisi mo ang sarili dahil sa hindi nahugasang pinggan, wala kang oras at lakas para tumingin sa loob at harapin ang tunay na sakit, ang mga epekto ng trauma. Ang kalat ay nagiging isang madaling sinisisi. Mas madaling sabihin sa sarili, nadidepress ako dahil magulo ang bahay ko, kaysa aminin, magulo ang bahay ko dahil nasa malalim akong depresyon matapos ang lahat ng ginawa sa akin. Ito ay isang pagtatangka ng iyong psyche. Napalitan ang malaki at hindi makontrol na problema ng isang maliit at, sa tingin mo, ay kayang solusyonan. Ang ikapitong dahilan na kitang-kita pero malalim ang pinagmulan sa trauma ay ang talamak na kakulangan sa enerhiya o chronic exhaustion. Ang narcissistic abuse ay isang matinding maraton para makaligtas na umaubos sa lahat ng iyong pinagkukunan ng lakas, emotional, mental at siyempre, pisikal. Ang patuloy na stress, dulot ng paglalakad sa alambre at panay na paghula sa mood ng nang-aabuso ay literal na sinusunog ang iyong nervous system. Ang level ng cortisol, ang stress hormone, sa iyong katawan ay laging mataas. Nagre-resulta ito sa pagkagambala sa tulog, problema sa panunaw, paghina ng immune system, at humahantong sa kalagayang katulad ng chronic fatigue syndrome o matinding burnout. Pagkalabas mo sa ganoong relasyon, hindi agad bumabalik sa dati ang iyong katawan at isip. Hindi ito nangyayari sa isang pitik lang. Nasa kalagayan sila ng matinding pagkaubos o deep exhaustion. Isipin mo ang iyong panloob na baterya. Imbes na naka-100% ito, 10 o 5 lang ang nakikita mo. At ang kaunting enerhiya na iyon, kailangan mong igugol para sa mga simpleng bagay. Ang pagbangon sa kama, pagsipilyo, paghanda ng pagkain, o pagpasok sa trabaho. Sa mas malalaking bagay, tulad ng general cleaning o paglilinis ng husto, wala ka ng lakas. Ang pag-aayos ng aparador ay parang pag-akyat sa Mount Everest sa tindi ng hirap. Anumang karagdagang pagsisikap ay nagdudulot hindi lang ng kawalang gana, kundi ng pisikal na pagtutol mula sa iyong katawan. Hindi ito pagiging tamad. Ito ay isang tunay na physiological state. Sinasabi sa iyo ng iyong katawan na kailangan nito ng pahinga, pagbawi ng lakas, at kapayapaan. Pero dahil nakasanayan mong pakinggan ang boses ng nang-aabuso na nakabaon na sa iyong subconscious, patuloy mo pa ring sinisisi ang sarili. Kaya mo yan, huwag kang maging maarte. Ang iba nga, kinakaya,
Tamad ka lang. Ang panloob na hidwaan na ito ang umaubos sa huling patak ng iyong enerhiya, kaya ka napapasok sa isang vicious cycle. Walang lakas para maglinis. Dumarami ang kalat, lumalaki ang pagkabalisa at hiya. Mas lalong nauubos ang lakas. Isa lang ang paraan para makawala sa gulong ito. Kilalanin mo na ubos ka na. Tigilan ang paghingi ng imposible sa sarili at bigyan mo ang sarili mo ng karapatang magpahinga. Ang karapatang humiga lang at mag-recover. Kahit pa tumpok-tumpok ang hugasin sa lababo. Ang isa pang napakahalagang punto sa listahan natin, ang ikawalo, ay ang bitag ng mga regalo mula sa isang nang-aabuso o narcissist. Halos lahat ng naging biktima ng isang narcissist ay may nakatagong mga gamit na bigay niya. At hindi lang ito mga simpleng walang kwentang bagay, kundi mga mamahalin at importanteng item tulad ng alahas, gadget, damit o palamuti sa bahay. Madalas gamitin ng mga narcissist ang taktikang love bombing. Lalo na sa simula ng relasyon, kung saan binubuhusan kanila ng napakaraming regalo. Ang mga regalo na ito ay nagsisilbing instrumento para manipulahin ka, lumikha ng ilusyon ng pagmamahal at pag-aalaga para lang tuluyan kang maikabit sa kanya. Ngayon, tapos na ang relasyon, pero naiwan ang mga bagay. At imposibleng harapin mo ang mga ito gamit ang ordinaryong lohika. Kapag hinawakan mo ang singsing na iyon o ang damit na iyon, nagkakagulo ang isip mo. Sa isang banda, ipinapaalala nito sa iyo ang sakit, kahihiyan at kasinungalingan. Literal itong puno ng nakalalasong enerhiya. Pero sa kabilang banda naman, gumagana ang mekanismong matagal ng binuo ng nang-aabuso. Biglang lalabas ang mga alaala ng magagandang sandali na sa totoo lang ay pawang pakitang tao lang. May boses sa loob mo na nagsasabi, pero nag-effort siya nung pinili niya ito. Napakalaki ng presyo nito, paano ko itatapon to? Baka hindi naman ganoon kasama ang lahat. Ang mga bagay na ito ay nagiging material na patunay na may mabuti pa ring nangyari. Ang itapon ang mga ito ay nangangahulugang tuluyan mong aaminin na nasayang lang ang lahat ng oras at peke ang lahat ng pagmamahal. Napakasakit na aminin iyon. Bukod pa rito, madalas igiit ng narcissist sa biktima ang pagkakaroon ng utang na loob. Ginawa ko ang lahat para sa iyo at wala ka man lang utang na loob. Ang boses na iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip mo. Ang itapon ang regalo ay parang pagpapakita ng kawalang utang na loob, isang pagtataksil. Kaya, iniiwan mo ang mga gamit na iyon. Nakalagay lang sila sa mga kahon, nakasabit sa mga aparador, o nakatayo sa estante, parang maliliit at nakalalasong idolo, na patuloy na lumalason sa espasyo mo at humahadlang sa pag-usad mo. Bawat tingin sa mga iyon ay isang maliit na tusok sa lumang sugat. Ang pag-alis sa mga bagay na ito ay hindi lang simpleng paglilinis. Ito ay isang makapangyarihang simbolikong aksyon ng paglaya. Ito ay pagdeklara, hindi na ako magpapaloko sa pekeng pagmamahal mo. Mas mahalaga ang kapayapaan ng aking isip kaysa sa anumang pera o anumang alaala. Ang ikasiyam na dahilan, ginagamit natin ang tambak at kalat bilang pisikal na pader. Noong nakasama mo ang isang narcissist, walang tigil niyang nilalabag ang personal mong mga hangganan. Kukunin niya ang gamit mo ng walang paalam, babasahin ang mga mensahe mo, papasok sa kwarto nang hindi man lang kumakatok, at kontrolado niya ang bawat galaw mo. Wala kang sariling ligtas na lugar. Kahit umalis ka na sa relasyon, nananatili pa rin ang takot na may laging manggugulo sa buhay mo.
Natatakot ka sa mga bagong tao, baka saktan ka ulit o lapastanganin ang personal mong espasyo. Ang tambak at kalat sa loob ng bahay ay nagiging kakampi mo nang hindi mo alam. Ito ay nagiging parang pader ng isang matibay na kuta. Una, hindi ka makakapag-imbita ng bisita. Nahihiya ka sa kalat. Natatakot kang husgahan, kaya mas pinipili mong ihiwalay ang sarili mo. Masakit, pero panatag ang loob mo. Kung walang darating, walang makakasakit sa iyo. Ang bahay mo ay nagiging parang talukap ng kabibi, at ang tambak ng kalat ang nagsisilbing makakapal nitong dingding. Ikalawa, kahit may makapasok pa rin sa bahay mo, lumilikha ang kalat ng pisikal at emosyonal na distansya. Ang tambak ng gamit sa mga upuan ay pumipigil upang makaupo sila malapit sa iyo. Ang mesa na punong-puno ng bagay ay hindi naghihikayat ng malalim na usapan. Ang gulo ay nagdudulot ng tensyon. Mahirap maging relax o maging vulnerable sa ganoong sitwasyon. Ito ang paraan mo para panatilihing nasa ligtas na distansya ang mga tao. Hindi mo sila masyadong pinapalapit sa iyong buhay at damdamin. Minsan, umaabot pa ito sa puntong pati ang sarili mong kama ay tinatambakan ng gamit. Nagiiwan ka ng napakaraming bagay doon na tanging maliit na pwesto na lang ang natitira para sa pagtulog. Ito ay isang di sinasadyang depensa laban sa posibleng pagiging malapit, laban sa mga bagong relasyon na pakiramdam mo ay masyadong mapanganib. Ang bahay, na dapat sana ay lugar ng ginhawa at pagtanggap, ay nagiging isang matigas at hindi mapapasok na kuta. Binabantayan ng hukbo ng lumang magasin, mga kahon, at mga damit na hindi na ginagamit. At para tuluyan mong magiba ang mga pader na iyan, kailangan mo munang maramdaman na ligtas ka kahit wala sila. Kailangan mong maniwala na kaya mong itayo at protektahan ang personal mong mga hangganan gamit ang salita at aksyon, at hindi sa tulong ng pisikal na barikada. Ang ikasampung bahagi ng ating pag-aaral ay tungkol sa self-sabotage, ang pagsasabotahe sa sarili, bilang bunga ng ipinamulat na pakiramdam na ikaw ay walang kwenta. Hindi kailanman lulubayan ng isang narcissistus ang pagkakataong ipasok sa isip mo na wala kang karapatan sa anumang mabuti. Kukutyain niya ang iyong mga tagumpay, babaliwalain ang iyong mga nakamit, at tuwang-tuwa siya sa bawat pagkadapa mo. Narito ang kanyang mga linyang nakakabingi. Sino bang may pakialam sa iyo kundi ako? Wala kang magagawa, isa ka lang talunan, o kaya'y tingnan mo ang sarili mo, kalunos-lunos kang tingnan. Ang lason na mantra na ito ay unti-unting nagiging sarili mong panloob na boses. Taos-puso kang naniniwala na hindi ka nararapat sa kaligayahan, tagumpay, ginhawa, at kagandahan. At ang paniniwalang iyan ay makikita sa kung paano mo itrato ang sarili mong bahay. Sa iyong subconscious, naniniwala ka na hindi ka karapat-dapat mamuhay sa malinis, maganda, at tahimik na espasyo. Ang kalinisan at kaayusan ay iniuugnay natin sa kasaganaan, sa isang buhay na nagtagumpay. At dahil isa ka ngang talunan, karapat-dapat kang manirahan sa isang kapaligiran na tumutugma doon. Ang punong-puno ng kalat at hindi kaaya-ayang bahay ay nagiging pisikal na ebidensya ng iyong pagkawalang kwenta. Gumagana ito bilang isang propesya na ikaw mismo ang nagpapatupad. Self-fulfilling prophecy. Naniniwala kang hindi ka karapat-dapat, kaya lumilikha ka ng isang kapaligiran na nagpapatunay niyan. Anumang pagtatangka mo na maglinis ay automatically mong sasabotahein. Kahit pa bumili ka ng mga magagandang lalagyanan,
wala ka namang lakas ng loob na gamitin ang mga ito. Sisimulan mo ang paglilinis, ngunit bigla kang titigil dahil bumubulong ang panloob na boses. Bakit pa mag-aaksaya ng oras? Babalik lang sa dati ang lahat. Hindi mo naman kayang panatilihin ang kalinisan at kaayusan. Isa itong forma ng pagpaparusa sa sarili. Pinarurusahan mo ang iyong sarili dahil pinabayaan mong ganyanin ka o dahil hindi ka umalis ng mas maaga. Ipinagpapatuloy mo ang gawaing pang-aabuso, pero ngayon, ikaw na mismo ang biktima at ang iyong sariling tagapagparusa. Ang pamumuhay sa gulo ay paraan ng pagpapanatili mo sa sarili mo sa mababang antas na ibinaba sa iyo ng narcissist. Para magsimulang linisin ang iyong bahay, kailangan mo munang bigyan ang sarili mo ng pahintulot na maging masaya. Kailangan mong harapin ang panloob na kritiko na iyan at sabihin, karapat-dapat akong mamuhay ng malinis. Karapat-dapat ako sa kagandahan at kaayusan. Karapat-dapat ako sa magandang buhay. Ang panglabing-isang dahilan na direktang resulta ng toxic relationship ay ang lubusang pagkawala ng iyong sariling pagkatao o identity. Ang narcissist, sa pagnanais na magkaroon ng ganap na kontrol, ay sadyang wawasakin ang pagkatao ng kanyang partner. Ang mga libangan mo ay sasabihing walang kwenta. Ang paborito mong pelikula ay simple o gasgas na, at ang pinakikinggan mong musika ay nakakainis. Unti-unti, ititigil mo ang lahat ng gusto mo para lang siya ay mapasaya o para maiwasan ang anumang away. Magsusuot ka ng damit na gusto niya, makikipag-usap ka lang sa mga kaibigang aprobado niya, at magkakaroon ka lang ng interes sa mga bagay na interesado siya. Hindi ka na magiging isang individual, kundi nagiging isa ka na lamang malabong anino ng taong nagpapahirap sa iyo. Ngayon, malaya ka na. Pero sino ka ba talaga? Ano ang gusto mo? Ano ang hilig mo? Wala kang sagot sa mga tanong na iyan. At ang kawalang katiyakang ito ay direktang nakakaapekto sa iyong bahay. Paano mo iaayos ang espasyo kung hindi mo alam kung anong estilo talaga ang gusto mo? Paano ka magdedesisyon kung anong gamit ang ititira mo kung hindi mo maintindihan kung alin ang tunay mong pag-aari at alin lang ang ipinilit sa iyo? Ang bahay mo ay magiging isang museo ng buhay ng iba. Puno ito ng mga gamit na kinaiinisan mo, pero minsang inasikaso o inaprubahan ng iyong dating partner. Sa aparador, may mga damit na pinilit kanyang isuot kahit hindi ka komportable rito. Ang lahat sa paligid mo ay nababalutan ng kanyang panlasa, kanyang mga patakaran, at ng kanyang presensya. Tinitingnan mo ang mga bagay na ito at hindi mo maramdaman na konektado ka sa mga ito, pero hindi mo rin maalis dahil wala kang ideya kung ano ang ipapalit mo. Wala ka kasing sarili mong pananaw. Wala kang konsepto. Ang proseso ng pagbabawas o decluttering ay nangangailangan ng sagot sa mga tanong na, ano ang gusto ko? Ano ang mahalaga sa akin? Ano ang itsura ng bahay na pangarap ko? Sa halip na may sagot, ang meron ka ay isang malaking butas. Kaya naman, hinahayaan mo na lang na ganyan ang lahat. Ang kaguluhang ito ng pinaghalong gamit mo at gamit niya ay perpektong sumasalamin sa kalituhan sa iyong isip. Bago mo ayusin ang pisikal na kalat, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Alalahanin mo kung ano ang mga gusto mo bago ka pumasok sa relasyon na ito. Subukan ang mga bagong bagay at hanapin ang mga bagay na talagang tumutugon sa iyo. At kapag nasimulan mo nang mahanap ang sarili mong pagkatao, doon mo lang magkakaroon ng lakas at kagustuhang lumikha ng isang bahay
na magiging refleksyon mo at hindi isang bantayog sa taong sumubok na burahin ka. Ang panglabindalawang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-umpisa maglinis ay ang tinatawag nating analytical paralysis. Ito ay isang kalagayan kung saan labis kang nabibigatan sa dami ng impormasyon at pagpipilian, kaya wala kang magawa o maipasyang anumang desisyon. Para sa isang taong may trauma at sanay sa overthinking, sobrang pag-iisip, ang tambak na kalat ay nagiging perpektong unos, ideal storm, na lalong nagpapalala ng paralysis na ito. Tingnan natin ito sa isang simpleng halimbawa. Mayroon kang kinuha na lumang postcard o greeting card. Ang normal na tao ay titingnan lang iyon, ngingiti, at ilalagay sa isang kahon ng mga alaala o itatapon na lang. Pero sa iyo, magsisimula ang isang napakakomplikadong proseso ng pag-iisip. Sino ang nagbigay nito? Si Tita Masha. Kailan? Noong bagong taon, 2005. Ano ang hiling niya noon? Kaligayahan at kalusugan. Kamusta na kaya ngayon si Tita Masha? Kailangan ko siyang tawagan. Pero kapag tumawag ako, tatanungin niya ako kung kumusta ako. Ano ang sasabihin ko sa kanya na nakaupo ako sa gitna ng gulo at naglilinis ng mga lumang postcard? Nakakahiya. Baka ito na lang ang natitira kong alaala kay Tita Masha. Hindi, may vase pa pala. Nasaan na kaya yung vase na yon? Kailangan ko siyang hanapin. Kapag itinapon ko ba ito, magtatampo si Tita Masha? Hindi naman niya malalaman, pero alam ko. Alaala ito pero kumakain ito ng espasyo. Wala na ngang espasyo. Saan ko ito ilalagay? Baka gumawa ako ng hiwalay na kahon para sa mga postcard. Saan ko naman iyon itatago? Baka kunan ko na lang ng litrato at itapon, pero hindi iyon pareho. Iba ang enerhiya. At hayan na. Lumipas na ang 10 minuto, hawak mo pa rin ang nakakaawang card na iyon at labis kang napagod sa internal monologue na iyan. Ngayon, i-multiply mo iyan sa libu-libong bagay sa iyong bahay. Bawat bagay ay nagbubunsod ng sunod-sunod na pag-iisip, alaala, takot, at pagdududa. Ang utak mo, na ubos na ang enerhiya dahil sa trauma, ay hindi na kayang makayanan ang ganoong bigat. Nag-o-overheat ito at naghahang, nag-stuck, parang lumang computer. At ikaw, sa sobrang pagod at kawalan ng magawa, ibabalik mo lang ang card na iyon sa tambak. Ang analytical paralysis ay hindi lang simpleng pag-aatubili. Ito ay isang depensang reaksyon ng utak sa information overload na pinalala pa ng traumatic experience na nagturo sa iyo na anumang desisyon ay maaaring maging mapanganib at may hindi inaasahang kahihinatnan. Ang pang-13 dahilan kung bakit lumalala ang problema sa labis na kalat ay ang matinding hiya at ang kagustuhang magtago o ihiwalay ang sarili. Para sa marami, ang kalat sa bahay ay nagiging isang kahiyahiyang lihim. Para kang nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Sa trabaho o sa iyong social circle, ikaw ay matagumpay, malinis at mukhang organisado. Walang ni sinuman ang nakakaalam kung ano ang talagang nangyayari sa likod ng iyong mga pinto. Ang sikretong ito ay nagdadala ng mabigat na pasanin. Takot na takot ka sa mga biglaang bisita. Ang tunog pa lang ng doorbell o intercom ay sapat na para magpanik ka. Naglilikha ka ng mga palusot sa mga kaibigan at kapamilya kung bakit hindi sila pwedeng pumunta. May inaayos pa ako, may sakit ako, o may peste kaming pinapausok. Bawat kasinungalingang iyon ay nagpapatindi ng iyong hiya at kalungkutan. Ikaw ay nakulong sa isang bitag
Kailangan mo ng tulong at suporta, ngunit wala kang maiharap sa iyong mundo dahil takot ka sa panghuhusga. Takot kang makita ang pandidiri o awa sa mata ng mga taong mahal mo. Takot kang marinig ang mga salitang matagal nang tumatatak sa isip mo, ang boses ng taong mapang-abuso. Bakit mo hinayaan na maging ganyan? Ang baboy mo naman. Dahil sa hiya na ito, hindi ka makahingi ng tulong, hindi lang sa mga kaibigan, kundi maging sa mga profesional tulad ng mga cleaning service o mga psychologist. Sa akala mo, ang problema mo ay kakaiba at napakalaking kahihiyan na walang sino mang nakaranas. Itinatago mo ang iyong kaguluhan at kasama nito, itinatago mo rin ang iyong sakit. Ang paghihiwalay na ito ay nagpapalala ng depresyon at pagkabalisa at dahil dito, lalo kang nawawalan ng lakas para harapin ang kalat. Ito ang tinatawag na masamang siklo o vicious cycle. Ang kalat ay nagdudulot ng hiya. Ang hiya ay humahantong sa paghihiwalay. Ang paghihiwalay ay nagpapatindi sa mga traumatic experience. At ito naman ang nag-aalis ng kakayahan mong maglinis. Napakahirap na putulin ang siklong ito. At ang unang hakbang ay ang pag-unawa na hindi ka nag-iisa. Libo-libo o milyon-milyong mga tao na nakaranas ng pang-aabuso ang dumaranas din ng problemang ito. Ang kalat mo ay hindi tanda ng pagiging masamang tao. Ito ay sintomas lamang, tulad ng pag-ubo kapag ikaw ay may sipon. At hindi mo kailangang mahiya dahil ikaw ay may karamdaman at nangangailangan ng tulong. Tingnan natin ang ika-14 na aspeto, ang koneksyon ng sobrang kalat sa compulsive buying o ang tinatawag nating shopaholism. Para sa maraming tao na nakaranas ng matinding trauma, ang pagbili ng mga bagong bagay ay nagiging isang uri ng self-help. Ito ay isang pagtatangkang punan ang malaking butas sa loob nila na iniwan ng pang-aabuso. Kapag nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, depressed or anxious, ang paglilibot sa tindahan o online shopping ay nagdudulot ng pansamantalang ginhawa. Ang proseso ng pagpili, ang mismong pagbili, at ang pagka-excite sa pagdating ng bagong item, lahat iyan ay nagpapalabas ng dopamine, ang pleasure hormone. Sa maikling sandali, gagaan ang pakiramdam mo. Pakiramdam mo ay mas mahalaga ka, mas successful. Ang bagong gamit ay parang pangako ng isang bagong buhay. Sasabihin mo sa sarili mo, kapag binili ko itong magandang damit, magbabago na ang buhay ko. Napaplang, kapag nakuha ko itong organizer na ito, tiyak na magiging organized na ako. Kapag nabili ko itong self-help book na ito, magiging ibang tao na ako. Pero mabilis na nawawala ang epektong ito. Ang euphoria ng pagbili ay agad na napapalitan ng pagkadismaya. Ang damit ay nakasabit lang sa kabinet dahil wala kang mapuntahan o wala ka namang mood isuot ito. Walang laman ang organizer dahil wala kang lakas na gamitin ito. Nakahiga lang sa estante ang libro dahil wala kang focus na basahin. Ang bahay mo naman ay patuloy na napupuno ng bagot-bagong gamit na hindi lumulutas sa problema mo, kundi lalo lang nagpapalala nito. Para itong pag-inom ng tubig alat para pamatid-uhaw. Habang padami ka ng padami ng binibili, mas lalo mong nararamdaman ang kawalan mo ng kasiyahan. Bukod pa rito, kadalasan ay chaotic ang shopping na ito. Bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, dala lang ng impulse o biglaang damdamin. Hindi ito pinag-isipang pagbili, kundi mga emotional patch o panakipbutas sa emosyon. Ang resulta, napupuno ang bahay mo hindi lang ng lumang kalat, kundi pati na rin ng bago, na nagiging kalat na kaagad,
kahit hindi pa nagagamit. At sa guilt na dulot ng kalat, nadadagdagan pa ng guilt dahil sa nasayang na pera. Isa na namang vicious cycle ito, kung saan ang pagtatangkang lutasin ang problema ay nagiging bahagi pa ng problema. Ang panglabinlimang punto ay tumutukoy sa isang malinaw na metapora. Ang pisikal na kalat ay tumpak na salamin ng mental na kaguluhan. Ang ating panlabas na mundo ay madalas na salamin ng ating panloob na kalagayan. At kung magulo ang isip mo dahil sa epekto ng trauma, siguradong lalabas yan at makikita sa paligid mo. Ano ba ang mental na kalat matapos ang narcissistic abuse? Ito ang mga paulit-ulit na alaala ng trauma na pumapasok sa isip mo nang walang paalam. Ito ang walang tigil na pakikipag-usap sa loob, kasama ang mapanuring boses ng nang-abuso. Ito ang mga pagkabalisa tungkol sa kinabukasan at ang matinding panghihinayang sa nakaraan. Daan-daang hindi natapos na gawain at sirang pangako sa sarili. Ito ay pagkalito sa emosyon. Maaari kang makaranas ng galit, lungkot, pag-ibig, at pagkamuhi sa iisang tao, lahat sabay-sabay. Sobra-sobrang karga na ang utak mo. Sinusubukan nitong iproseso ang nakaraan, harapin ang kasalukuyan, at planuhin ang hinaharap, pero hindi na niya kaya. Ngayon, tingnan mo ang bahay mo, may tumpok ng unpaid bills. Ito ang iyong pag-aalala sa kawalang katiyakan sa pera. May bundok ng maruming pinggan. Ito ang iyong matinding pagod at kawalan ng gana. May sirang gamit na kailangan mo nang ayusin. Ito ang iyong wasak na self-esteem. May mga kahon na hindi mo pa rin binubuksan mula nang lumipat ka. Ito ang nakaraan mo na takot kang harapin. Bawat kalat, bawat maalikabok na ibabaw ay isang negatibong kaisipan o emosyong hindi mo pa naisa sa buhay. Kapag nabubuhay ka sa ganyang kapaligiran, patuloy nitong pinapalala ang panloob mong kalagayan. Gigising ka, makikita mo ang kaguluhan, at ang unang papasok sa isip mo, wala akong kwenta, wala akong magawang tama. Hindi pinapayagan ng panlabas na kalat na ito na magpahinga ang utak mo. Patuloy itong nagpapadala ng signal ng panganib, kawalan ng katapusan, at problema. Kaya nga, isa sa mga unang payo ng mga psychologist kapag depressed ka ay ayusin mo man lang ang isang maliit na lugar, halimbawa, ang bedside table mo. Ang paggawa ng munting isla ng kaayusan sa labas ay nakakatulong gumawa ng katulad na isla ng kalinawan sa loob ng iyong isip. Sa kabilang banda, hanggat hindi mo inaayos ang mental na kalat sa pamamagitan ng therapy o self-help, ang paglaban sa pisikal na kalat ay magiging parang walang katapusang laban. Pang-16 na mahalagang punto, ang paghihiwalay sa mga konseptong pagka-clutter at hoarding. Kahit na sa panlabas ay tila magkatulad sila, dalawang magkaibang kondisyon ito na may magkaibang pinagmulan sa sikolohiya. Ang hoarding o pathological na pag-iipon ay isang kinikilalang sakit sa pag-iisip. Ang mga taong may ganitong karamdaman ay nakararanas ng matinding pangangailangan na mangolekta at magtago ng mga bagay, kahit na wala na itong silbi o marumi na. Ang pagtatangkang itapon ang anuman ay nagdudulot sa kanila ng matinding pagkabalisa. Ang kanilang mga bahay ay madalas na hindi na madaanan at nagiging mapanganib sa buhay. Samantala, ang pagka-clutter na ating tinatalakay sa konteksto ng trauma ay mas isang sintomas ng pag-uugali kaysa isang ganap na sakit. Ang taong nagdurusa sa pagka-clutter ay kadalasang alam ang problema. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang kalat. Sa katunayan, naghihirap siya dahil dito.
Gusto niyang mamuhay ng malinis, ngunit kulang siya sa panloob na lakas para gawin ito dahil sa mga dahilan na natalakay na natin: pagod, takot, at pag-aatubili. Hindi tulad ng isang hoarder na nakakakita ng halaga sa bawat bagay. Ang isang taong may post-traumatic cluttering ay madalas na tumitingin sa kanyang kalat ng may pandidiri, ngunit pakiramdam niya ay napaparalisa siya at walang kakayahang kumilos para baguhin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang linya sa pagitan ng mga kondisyong ito ay napakanipis. Ang matagal na pagka-clutter na hindi nabigyang pansin ay maaaring lumala at magpakita ng mga katangian ng hoarding. Ang emosyonal na pagkadikit sa mga bagay ay maaaring lumakas, at ang kawalang kakayahan na makipaghiwalay sa mga ito ay maaaring maging talamak. Bakit mahalagang maunawaan ang pagkakaiba na ito? Dahil magkakaiba ang magiging paraan ng paglutas sa problema. Kung sa kaso ng cluttering na dulot ng trauma, ang pangunahing focus ay dapat nasa psychotherapy, sa pagproseso ng epekto ng pang-aabuso. Sa ganap na hoarding, maaaring kailanganin ang mas kumpletong diskarte. Kabilang dito ang Cognitive Behavioral Therapy, CBT, na partikular na nakatuon sa pagwawasto ng pag-uugali, at kung minsan, gamutan gamit ang medisina. Kaya, kung napagtanto mo na ang iyong sitwasyon ay hindi na makontrol at ang iyong bahay ay nagiging mapanganib, napakahalagang kumonsulta sa isang espesyalista para sa tamang diagnosis. Ang pang-17 dahilan at isa sa pinakatuso ay ang pag-alingawngaw ng boses ng nang-aabuso sa iyong isip habang naglilinis ka. Ang proseso ng pag-aayos o pagtanggal ng kalat na para sa normal na tao ay walang kinalaman o masaya pang gawin, ay nagiging larangan ng matinding pagpaparusa sa sarili mo. Kapag kinuha mo lang ang isang bagay para desisyunan kung itatapon o itatago, bigla na lang tutunog sa isip mo ang pamilyar na plaka. Saan mo naman ilalagay yan? Hahayaan mo lang ulit maging kalat. Wala ka talagang kwenta. Hindi mo nga ito kayang ayusin. Bakit mo pa binili yan? Nag-aaksaya ka na naman ng pera. Napakagastador mo. Tingnan mo ang sarili mo. Kahabag-habag ka talaga. Apakang mga linyang iyan ay hindi galing sa iyo. Ito ay direktang sipi o pinagsama-samang mensahe ng taong umapi sa iyo. Ito ay napakalalim ng nakatanim sa iyong kaloob-looban, kaya't itinuturing mo na itong sarili mong pag-iisip. Ang panloob na kritikong ito ay binabalewala ang lahat ng iyong ginagawa. Nakapag-ayos ka ba ng isang istante? Agad itong magsasabi, "Iyan lang ba ang kaya mo? Tingnan mo pa ang dami mong trabaho. Hindi mo yan matatapos kahit kailan." Nagdesisyon ka na bang itapon ang isang bagay na hindi mo na kailangan? Ibulong nito sa iyo, "Sigurado ka ba? Baka magsisi ka. Lagi ka namang mali magdesisyon, di ba?" Sa huli, sa halip na makaramdam ng kasiyahan sa iyong nagawa, tanging pagkabalisa, kahihiyan at kawalan ng pag-asa ang mararamdaman mo. Ang bawat hakbang mo ay sinasabayan ng baha ng negatibo. Natural lang na iiwasan ng iyong isip ang prosesong ito sa lahat ng paraan. Mas madaling huwag na lang kumilos kaysa sumisid sa isang paliguan ng matinding pagpuna at pagkamuhi sa sarili. Ang pakikipaglaban sa kalat ay magiging imposible hanggat hindi mo natututunang kilalanin ang boses ng iba na iyan sa iyong isip. Hanggat hindi mo matututunang sagutin ito, hindi ito ang sarili kong isip, mga salita niya ito, at wala na silang kapangyarihan sa akin. Kailangan mong maging isang mabait at sumusuportang magulang sa iyong sarili, napupuri sa bawat munti mong hakbang, gaya ng,
Ang galing mo at naayos mo ang istanteng yan. Alam kong mahirap yan. Ipinagmamalaki kita. Magpahinga muna tayo at kung may lakas ka pa bukas, gumawa pa tayo ng iba. Ang panglabing-walong aspeto ay ang matinding pakiramdam na nakakabalaho sa pisikal at emosyonal na paraan. Ang kalat sa bahay, ang perpektong metapora para sa estadong ito. Ang mga bagay na naipon mo sa loob ng maraming taon ay sumasagisag sa nakaraan na pinanghahawakan mo at hindi mo kayang bitawan. Bawat lumang dyaryo, bawat kahon ng mga walang kwentang bagay, ito ay parang angkla na nagpapanatili sa iyo sa isang lugar at humahadlang sa iyong sumulong. Literal na nabubuhay ka na napapalibutan ng iyong nakaraan. Hindi ka makapagsimula ng bagong buhay dahil wala kang pisikal na espasyo para dito. Paano makakapasok ang bago at magandang bagay sa iyong bahay kung lahat ng espasyo ay okupado na ng luma at wala ng silbi? Ang pakiramdam na nakakabalaho ay tumatagos sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Naiipit ka sa trabahong ayaw mo dahil takot ka sa pagbabago. Naiipit ka sa kalungkutan dahil natatakot kang magsimula ng bagong relasyon. Naiipit ka sa iyong mga masakit na alaala na paulit-ulit mong iniikot sa iyong isip. At ang kalat na bahay mo ay ang pisikal na pagpapakita ng bitag na ito. Hindi lang ito emosyonal na bumibigat sa iyo, kundi pati na rin pisikal. Ang pamumuhay sa isang masikip at puno ng kalat na espasyo ay naglilimita sa iyong pagkilos at lumilikha ng pakiramdam na parang nasasakal ka. Hindi ka makahinga ng malaya at hindi mo kayang ituwid ang iyong balikat. Ang enerhiya sa ganyang bahay ay hindi umiikot. Nagiging stagnant ito, parang tubig sa isang latian. At ang sarili mong sigla sa buhay ay nagiging stagnant din. Nakakaramdam ka ng kawalan ng gana, kawalan ng motibasyon, at pakiramdam na lumilipas lang ang buhay. Ang pag-alis sa pagkabalahong ito ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng pisikal na aksyon. Ang pagtapon ng isang bag ng basura, ang pag-aayos ng isang kahon, hindi lang ito simpleng paglilinis. Ito ay isang simbolikong gawa na nagpapahayag sa universo. Handa na akong sumulong, gumagawa ako ng espasyo para sa bago. Kahit maliit na malinis na espasyo, isang walang kalat na mesa o bakanting bintana ay maaaring maging pinagmumula ng bagong enerhiya at magbigay ng simula para sa mas malalaking pagbabago sa ibang bahagi ng iyong buhay. Ang ika-19 na dahilan ay ang paggamit natin ng mga bagay bilang sisidlan ng mga damdaming hindi pa natin napaproseso. Pagkatapos ng narcissistic abuse, isang malaking karagatan ng sakit, galit, hinanakit, takot, at kalungkutan ang nananatili sa loob mo. Ngunit delikado noon na ipakita ang mga damdaming ito sa relasyon. Ang bawat luha o pagsiklab ng galit mo ay ginamit laban sa iyo, binalewala, o nagdulot pa ng matinding pananalakay. Natuto kang pigilan at ibaon sa kaloob-looban mo ang iyong nararamdaman. Ngunit ang mga emosyon ay hindi nawawala. Kailangan nila ng labasan. Kapag hindi sila nakalabas sa malusog na paraan, gaya ng pag-iyak, pakikipag-usap o sining, nagsisimula silang dumikit o kumapit sa mga material na bagay. Walang kamalayan tayong ginagawa ang prosesong ito. Halimbawa, bumili ka ng libro sa panahon ng matinding kalungkutan, kaya ang libro ay naging simbolo ng kalungkutan mo. Hindi mo ito maitapon dahil para mo na ring binalewala ang sarili mong pagdurusa. O kaya naman, may tumpok ka ng lumang damit na suot mo noong pinakamabigat na yugto ng inyong relasyon.
Ang mga damit na ito ay literal na may karga ng iyong takot at desperasyon. Hindi mo na sinusuot, pero hindi mo rin matapon dahil naging material na patunay ito ng pinagdaanan mo. Ang pagtatapon dito ay parang pagtataksil sa sarili mong nagdusa noon. Ang iyong bahay ay nagiging isang bodega ng mga nakaimbak na emosyon. Ang pag-aayos ng mga tambak na ito ay nangangahulugang pagbukas ng mga sisidlan na iyon. Sa sandaling hawakan mo ang isang bagay na konektado sa isang tiyak na yugto, biglang bubuhos sa iyo ang lahat ng damdaming sinikil mo noon. Napakasakit nito, kaya mas pinipili mong huwag galawin ang mga bagay na ito. Hinahayaan mo silang nakahimlay na parang isang time bomb. Upang malampasan ang ganitong kalat, kailangan mo munang matutunan kung paano harapin ang sarili mong damdamin, kilalanin, danasin, at bigyan sila ng labasan. Ang psychotherapy, paggawa ng journal, art therapy, at ehersisyo, lahat ng ito ay nakakatulong upang mapalaya ang emosyonal na enerhiya. At kapag nagsimula ng umimpis ang iyong panloob na sisidlan, doon ka palang magkakaroon ng lakas at tapang na ayusin ang mga panlabas na sisidlan mo. Ang ika-20 punto ng ating pagtalakay ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga popular na paraan ng pag-oorganisa ng bahay, tulad ng KonMari method, ay madalas hindi gumagana o lalo pang nakakasama sa mga taong may trauma. Ang mga sistema tulad ng kay Marie Kondo ay nakabatay sa ideya na dapat mo lang itira ang mga bagay na nagdudulot ng kagalakan o tinatawag nilang spark joy. Ito ay isang magandang konsepto para sa isang taong malusog ang pag-iisip, ngunit para sa isang dumaan sa matinding pang-aabuso, lalo na sa narcissistic abuse, ito ay nagiging isang matinding pagpapahirap. Una, sa isang taong may trauma, depression at anhedonia o kawalan ng kakayahang makaramdam ng kasiyahan, halos walang anumang bagay ang nagdudulot ng tuwa. Hahawakan mo ang bagay, makikinig ka sa sarili mo at wala kang mararamdaman. Puro kawalan. Paano ka magdedesisyon kung ano ang ititira kung ganito ang estado ng iyong damdamin? Ito ay lalo pang nagpapalala sa pakiramdam ng kawalan ng halaga. Ayan, pati mga bagay hindi ako napapasaya. May malaking mali sa akin. Pangalawa, nangangailangan ang metodong ito ng napakaraming mabilisang desisyon. Kailangan mong hawakan ang bawat bagay, itanong kung nagpapasaya ito at agad na magdesisyon. Pero nabanggit na natin noon na para sa utak na traumatized, ang pagdedesisyon ay matinding stress na nauuwi sa paralysis. Ang bigat ng gawain na ayusin ang isang buong kategorya ng mga bagay ng sabay-sabay tulad ng lahat ng damit ay hindi nagbibigay inspirasyon kundi nagdudulot ng matinding panik at pagkadismaya. Pangatlo, ang payo na pasalamatan ng bagay at pakawalan ito ay maaaring lubos na nakaka-trigger. Para sa maraming biktima ng pang-aabuso, ang mismong ideya ng pagpapakawala ay nauugnay sa sakit, pagkawala at pagtataksil. Pinilit silang pakawalan ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga hangganan, ang kanilang dignidad. Ang hiling na pakawalan, pati ang mga bagay ay maaaring maramdaman bilang isa na namang forma ng karahasan. Ang mga taong may trauma ay nangangailangan ng ibang-ibang uri ng diskarte. Hindi revolusyon, kundi isang mabagal at maingat na ebolusyon. Hindi lahat ng sabay-sabay, kundi isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Ang tamang tanong ay hindi, nagdudulot ba ng tuwa ang bagay na ito? Kundi, kailangan ko ba ito para sa aking pang-araw-araw na buhay?
Alinsunod ba ito sa buhay na gusto kong itayo? Hindi ba ito nagdudulot ng sakit sa akin? Ang diskarte ay dapat trauma-informed. Ibig sabihin, isinasaalang-alang nito ang kalagayan at paggana ng isip pagkatapos dumaan sa karahasan at pang-aabuso. Ang pang-21 dahilan ay nakaugat sa kabalintunaang pangangailangan sa kontrol. Sa relasyon mo sa isang narsisista, inalisan ka ng kahit anong kontrol sa iyong sariling buhay. Kinokontrol niya ang iyong pera, ang oras mo, ang mga kaibigan mo, pati na rin ang emosyon mo. Nabuhay ka sa palagiang pakiramdam ng kawalang kaya at hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya pagkalabas mo sa relasyong iyon, nagkakaroon ka ng matinding pangangailangan na bawiin ang pakiramdam ng kontrol. Dito, ang kalat ay maaaring maging isang mapanuksong bitag. Sa isang banda, tila ang gulo ay nangangahulugang lubusan kang nawalan ng kontrol. Pero sa kabilang banda, para sa ilang tao, ito ang nagiging tanging teritoryo kung saan sila ang ganap na hari. Walang sinuman, bukod sa kanila, ang nagdedesisyon kung saan nakalagay ang bawat bagay. Oo, magulo, pero ito ang aking gulo. Ako ang nagdesisyon na dito nakatumpok ang mga magasing ito. Ako ang nagdesisyon na aabutin ng kahong ito ang kalahati ng kwarto. Anumang pagtatangka mula sa labas, halimbawa, pagtulong ng kamag-anak sa paglilinis, ay maituturing na panibagong paglabag sa personal na hangganan at sa marupok at huwad na kontrol na ito. Maaaring matindi nilang ipagtanggol ang kanilang kalat dahil ito na lang ang tanging bagay na ganap na kanila. Bukod pa rito, ang mismong proseso ng pag-iipon ay nagbibigay ng pekeng pakiramdam ng kontrol sa sarili nilang buhay. Hindi mo man kontrolado ang iyong emosyon o ang nakaraan mo, pero kaya mong lumabas at bumili pa ng isang bagay. Ang mismong pagkilos ng pagkuha ay nagbibigay ng pansamantalang pakiramdam ng kapangyarihan at awtoridad. Ako ang nagdesisyon kung ano ang bibilhin. Ako ang may kakayahang bilhin ito. Ang problema, ang kontrol na ito ay nakasisira. Hindi ito nagpapabuti sa buhay, bagkus ay nagpapalala lamang ng kaguluhan. Ang tunay na kontrol ay ang kakayahang gumawa ng desisyon na magdudulot ng kaayusan, harmoniya at kaginhawahan. Ngunit para mangyari ito, kailangan mo munang pagalingin ang bahagi ng sarili mo na nakadarama ng lubusang kawalang kaya. Kailangan mong maniwala na kaya mong kontrolin ang iyong buhay sa mga paraang nakakatulong, sa pamamahala ng oras mo, ng pera mo, at ng iyong mga reaksyon. Kapag nagawa mo ito, hindi mo na kakailanganing kumapit sa mapaminsalang kontrol na idinudulot ng kalat. Ang ika-22 aspeto ay ang direktang koneksyon ng financial abuse, pinansyal na pang-aabuso, at ng pagdami ng kalat sa bahay. Ang pinansyal na pang-aabuso ay isa sa pinakapalasak na paraan ng pagkontrol sa isang relasyong narsisistiko. Ang nang-aabuso ay maaaring tuluyang tanggalin ang iyong access sa pera o sobrang higpitan ang pagkontrol sa bawat sentimo mo o kaya naman ay pilitin kang magkautang. Dahil dito, nagkakaroon ka ng baluktot na pananaw sa pera at mga gamit. Nabubuhay ka sa matinding takot sa kahirapan at kakulangan. At ang takot na ito ay hindi agad nawawala pagkahiwalay ninyo. Mananatili ito sa iyo sa loob ng maraming taon. Paano ito nakikita sa pagkakalakal o sa pagdami ng kalat? Una, sobra ang takot mong itapon ang anumang bagay na mayroong kahit kaunting potensyal na halaga. Halimbawa, lumang appliance na gumagana pa,
Damit na may maliit na sira na pwede pang kumpunihin o mga bote, kahon at tali. Lahat ng bagay na baka magamit pa balang araw. Ang iyong utak na tinakot ng karanasan sa kahirapan ay sumisigaw, huwag mong itapon. Paano kung maubusan tayo ng pera at itong bagay na ito ang magliligtas sa atin? Ang bahay mo ay nagiging bodega para sa araw ng pangangailangan na sa isip mo ay maaaring dumating anumang sandali. Pangalawa, nakakaramdam ka ng hindi makatuwirang pagkakasala tuwing magtatapon ka ng gamit na binayaran ng pera noon. Kahit pa barya lang ang halaga nito, pakiramdam mo ay itinapon mo mismo ang pera. Mas lalo itong mabigat kung ang nang-aabuso ay palagi kang sinasaway at pinaparatangan dahil sa iyong paggastos. Pangatlo, pagkatapos ng mahabang panahon ng matinding pagtitipid, maaari ka namang mapunta sa kabilang dulo, ang compulsive buying, mapilit na pagbili ng murang bagay. Bumibili ka ng lahat ng nasa sale o sa mga tindahan na lahat ay may isang presyo dahil nagbibigay ito sa iyo ng ilusyon ng kayamanan at kalayaan. Sabi mo sa sarili mo, kaya ko na itong bilhin ngayon, pero ang mga mura at mababang kalidad na gamit na ito ay mabilis masira, maging pangit tingnan at idadagdag lang sa bundok ng kalat sa iyong bahay. Para malampasan ito, kailangan mong ayusin ang iyong scarcity mindset, pag-iisip ng kakulangan. Kailangan mong mag-aral ng financial literacy, gumawa ng safety net o financial cushion, pero ang pinakamahalaga, kailangan mong paniwalain ang sarili mo na kaya mong kumita, na hindi ka na ang walang magawang biktima noon, at mas mahalaga ang iyong kapayapaan ng loob at ang maluwag na espasyo sa iyong bahay kaysa sa lumang bagay na kinatatakutan mong itapon. Ang ika-23 punto ay tungkol sa kung paano nakakaapekto ang kalat sa iyong buhay panlipunan at lalo na sa mga bagong relasyon. Napag-usapan na natin kung paanong ang kaguluhan ay nagtutulak sa iyo na lumayo sa mga kaibigan at kamag-anak. Pero tingnan naman natin ngayon kung ano ang nangyayari kapag sinubukan mong bumuo ng bago at malusog na relasyon sa kabila ng takot mo. Ang kalat sa bahay ay nagiging napakalaking balakid. Sa simula ng relasyon, natural lang na gustuhin mong yayain ang partner mo sa bahay ninyo. Pero para sa iyo, ang ideyang iyan ay pinagmumulan ng matinding pagkataranta. Hindi mo magawa, kaya napipilitan kang magsinungaling, magdahilan, o makipag-date na lang sa labas o sa bahay niya. Nagdudulot ito ng tensyon at kawalan ng tiwala. Maaaring isipin ng partner mo na may tinatago ka o hindi ka seryoso sa inyong samahan. Kung magdesisyon ka namang ipakita ang bahay mo, isa itong matinding pagsubok sa relasyon. Kahit pa ang pinakaunawain na partner ay maaaring magulat. Mahihirapan siyang maintindihan na hindi ito simpleng katamaran, kundi sintomas ng matinding trauma. Maaari siyang magtangkang tumulong, ngunit ang mga pagsubok niyang ito ay titingnan mo bilang pamumuna o paglabag sa iyong mga limitasyon na hahantong sa sigalot. Higit pa rito, ang iyong kaguluhan ay magiging isang malaking red flag para sa bagong partner mo. Matatakot siya sa tindi ng problema at magdesisyong hindi siya handa para sa ganoong klaseng komplikasyon. Para naman sa iyo, ito ay magiging panibagong patunay ng iyong kawalan ng halaga, isa pang dagok sa iyong tiwala sa sarili. Ang pamumuhay sa kalat ay literal na walang iniiwanang espasyo para sa ibang tao sa buhay mo, sa literal at sa metaporikal na kahulugan. Hindi kayo pwedeng umupo ng magkatabi sa isang punong-puno na sofa.
Sa isang masikip na kwarto, wala nang lugar para sa pagiging malapit o intimacy. Ang kaguluhan ay nagtataboy. Lumilikha ito ng harang. Kaya naman, kung nais mong bumuo ng bago at malusog na relasyon, ang pag-aayos ng iyong espasyo ay hindi lang usapin ng kalinisan o ganda, kundi isang paghahanda na rin para papasukin ang ibang tao sa buhay mo. Ito ay bahagi ng proseso ng paggaling at pagbubukas ng sarili sa mundo. Ang ika-24 na punto ay ang simula ng paglalakbay. Pero paano ka ba magsisimula kung ang bigat ng trabaho ay tila imposible nang gawin? Ang sikreto? Kalimutan muna ang ideya ng general cleaning at mag-focus sa estratehiya ng maliliit na hakbang o micro steps. Hindi kayang i-handle ng iyong isip, lalo na kung may trauma, ang malaking gawain na linisin ang buong bahay. Nagdudulot ito ng matinding kaba at pagtigil o paralysis. Kaya, kailangan mong hatiin ang gawain sa pinakamaliit, pinakasimple, at hindi nakakatakot na mga aksyon. Kalimutan muna ang paglilinis ng buong kwarto. Ang target mo ngayon ay linisin ang isang ibabaw, surface lang. Halimbawa, ang lamesa sa kusina, o ang bedside table, o kahit isang upuan lang. Mas maganda pa, mag-set ka ng timer ng 5 o 10 minuto. Sabihin mo sa sarili mo, lilinis ako ng eksaktong 5 minuto, tapos hihinto na ako kahit ano pa ang mangyari. Kahit sino, kayang tiisin ang 5 minuto. Sa panahong iyon, baka ang magawa mo lang ay magtapon ng ilang balat ng candy at magpunas ng alikabok sa maliit na bahagi. At tiyak, malaking tagumpay na iyon. Ang mahalaga, hindi kung gaano karami ang nagawa mo, kundi ang katotohanang may nagawan ka. Nalampasan mo ang pagkatigil. Napatunayan mo sa isip mo na ang pagkilos na ito ay hindi mapanganib. Pagkatapos ng bawat microstep na ito, dapat mo talagang purihin ang sarili mo. Huwag mong maliitin. Tulad ng 5 minuto lang yan, kundi purihin mo talaga. Ang galing ko. Nakapagsimula ako. Importante iyon. Maaari mo ring gamitin ang one bag technique. Kumuha ka ng isang basurahan at maglakad ka lang sa bahay. Mangolekta ng mga basura na halatang basura talaga. Mga lumang resibo, balat ng pagkain o tuyong tissue. Wala nang pag-iisip pa. Kunin lang ang mga bagay na sigurado kang 100% basura. Napakasimple at napaka-epektibo rin nito. Ang layunin ng mga microstep na ito ay hindi para maging perpekto ang kalinisan sa loob ng isang araw. Ang layunin ay unti-unting sanayin ang iyong nervous system na ang paglilinis ay hindi nakakatakot. Ang gusto nating mangyari ay makagawa ng bagong koneksyon sa utak. Paglilinis, adin maliit na achievement, ading galing ko. At unti-unti, hakbang-hakbang, mababawi mo ang kontrol sa sarili mong espasyo at ang tiwala sa sarili mo. Ang pang-25 at marahil ang pinakamahalagang bahagi ng iyong pagpapagaling ay ang pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Ang boses ng nang-aabuso sa loob ng iyong isip ay boses ng kalupitan, kritisismo at panghuhusga. Para malampasan mo ito, kailangan mong salubungin ito ng ibang boses. Isang boses ng kabaitan, pag-unawa at pagmamalasakit para sa iyong sarili. Sa tuwing mahuhuli mo ang sarili mo na nag-iisip ng ang tamad-tamad ko, huminto ka at palitan ito ng may kamalayan ng ganito. Nahihirapan ako ngayon. Ang kalat ko ay epekto ng trauma, hindi dahil sa masama akong tao. Karapat-dapat akong kaawaan, hindi husgahan. Hindi ito nangangahulugang binibigyang katwiran mo ang pagiging walang ginagawa. Ang ibig sabihin nito,
Binabago mo ang panloob mong motibasyon. Naglilinis ka hindi dahil sa masama ka at kailangan mong magbago. Inugpabala, naglilinis ka dahil isa kang mabuting tao na nakaranas ng matinding hirap at ngayon ay karapat-dapat kang manirahan sa isang maganda at komportabling lugar. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili dahil sa pagmamahal at pag-aalaga sa sarili. Ang pagmamalasakit sa sarili ay nangangahulugan din ng pagpapatawad sa sarili kapag may mga setbacks o pagkadapa. Darating ang mga araw na wala kang lakas para kahit 5 minutong paglilinis. At sa mga araw na iyon, lalo na, mahalagang huwag mong sisihin ang sarili mo kundi suportahan mo ito. Sabihin mo, wala akong resources ngayon, normal lang iyan, magpapahinga ako at susubukan ko ulit bukas. Isipin mo na inaalagaan mo, hindi ang sarili mo, kundi ang matalik mong kaibigan na dumaan sa parehong pinagdaanan mo. Sisisihin mo ba siya dahil sa kalat? O yayakapin mo siya, igagawa ng tsaa, at sasabihing, kaya mo yan? Maging ganoong kaibigan ka sa sarili mo. Ang pag-iensayo ng pagmamalasakit sa sarili ay hindi pagiging makasarili o kahinaan. Ito ang pinakamakapangyarihang instrumento para sa paghilom ng trauma. Binabago nito ang chemistry ng iyong utak, binabawasan ng stress, at inia-activate ang mga bahaging nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at pag-aaruga. At kapag nagsimula kang maging mabait sa sarili mo, mamamangha ka na lang at mapapansing ang kagustuhang ayusin ang sarili mong espasyo ay kusa na lang lumilitaw, natural, bilang pagpapatuloy ng pag-aalaga sa sarili. Ang ika-26 na hakbang ay tungkol sa pagbabago ng pananaw. Ang pagtingin sa paglilinis bilang isang gawain ng pagmamahal sa sarili, imbes na isang nakakainis at mabigat na obligasyon. Sa ating isip, ang salitang paglilinis ay madalas na may kaakibat na negatibong kahulugan, mabigat na gawain, dumi, tungkulin o parusa. Para sa biktima ng pang-aabuso, lalo itong pinalala dahil ginamit ng narcissist ang paglilinis bilang paraan ng pagkontrol at pagpapahiya. Maaari kanyang piliting ulitin ang paghugas ng malinis ng sahig, pintasan ng kalidad ng iyong trabaho, o sadyang magkalat para pabalik-balik kang maglinis. Bilang resulta, ang paglilinis ay naging simbolo ng pagkaalipin at kawalang kapangyarihan. Upang mabago ang sitwasyon, kailangan mong sadyang baguhin ang kahulugan ng salitang ito para sa iyo. Subukan mong palitan ang salitang paglilinis ng mga pariralang tulad ng pag-aalaga sa espasyo, paglikha ng kaayusan, o ritual ng pagpapabanal. Ilipat ang iyong focus mula sa proseso, tulad ng paghuhugas o pagpupunas ng alikabok, patungo sa resulta, kagandahan, ginhawa at kaligtasan. Isipin mo na sa tuwing nililinis mo ang iyong bahay, hindi ka nagdudusa o nagbabayad ng parusa. Lumilikha ka ng isang santuwaryo, isang lugar kung saan ka pwedeng mag-relax at magpuno ng lakas, kung saan ka magiging panatag at masaya. Bawat itinatapong bagay ay hindi lang -1 item, kundi plus isang hininga ng sariwang hangin. Ang bawat malinis na ibabaw ay hindi lang kawalan ng alikabok, kundi ito ay iyong deklarasyon sa mundo. Kontrolado ko ang buhay ko at ang espasyo ko. Subukan mong gawin itong isang kaaya-ayang ritual. Magpatugtog ng paborito mong musika. Magsindi ng scented candle o incense stick. Magsuot ng komportable at magandang damit. Magtrabaho sa sarili mong bilis. At huwag kalimutang mag-break para uminom ng masarap na tsaa. Bigyan ng gantimpala ang sarili mo sa bawat maliit na tagumpay.
Ang layunin ay sirain ang luma at traumatikong koneksyon na paglilinis at ang pagdurusa at lumikha ng bago, pag-aalaga sa bahay, pag-aalaga sa sarili, pabiyala kasiyahan. Ito ay isang mahabang proseso at hindi mangyayari sa isang araw. Ngunit sa bawat pagkakataon na lalapitan mo ang paglilinis ng may ganitong pananaw, pinapatatag mo ang bago at malusog na koneksyon na ito sa iyong utak. Ang ika-27 estratehiya para mapagaan ang pakiramdam ng matinding kaguluhan sa paligid ay ang paggawa ng ligtas na suna o mga pulo ng kaayusan. Ang ideya rito ay huwag mong piliting saklawin at linisin ang buong bahay ng sabay-sabay. Sa halip, pumili ka lang ng isang maliit, tiyak na lugar at ayusin mo ito hanggang sa maging perpekto. At pagkatapos, panatilihin mo ang kaayusan doon sa lahat ng paraan. Halimbawa, pwede itong iyong upuan kung saan ka nagbabasa o ang iyong nightstand. Siguro naman, ang bintana na may halaman o isang maliit na coffee table. Hindi mahalaga kung ano ito. Ang importante, ito ay nakikita mo at ito ay nagdudulot sa iyo ng kapayapaan at pahinga. Kapag nakagawa ka ng ganitong pulo, may ilang mahahalagang bagay na mangyayari. Una, magkakaroon ka ng mabilis at nakikitang resulta. Magbibigay ito ng malaking pag-agos ng dopamine at matinding kasiyahan. Iisipin mo, nagawa ko. Heto ang patunay. Pangalawa, magiging visual na angkla mo ang pulong ito. Sa gitna ng pangkalahatang kaguluhan, mayroon kang mapagtutuunan ng tingin at makakaramdam ka ng ginhawa. Ipapaalala sa iyo ng lugar na ito kung ano ang posibleng maging itsura ng iyong bahay at kung ano ang pinagsisikapan mo. Magbibigay ito sa iyo ng pag-asa at inspirasyon. Pangatlo, mas madaling panatilihin ang kaayusan sa isang maliit na lugar kaysa sa buong bahay. Hahasa nito ang iyong kakayahan sa paglilinis. Kaya't magiging ugali mo na ito. Araw-araw, habang pinupunasan mo ang alikabok sa iyong ligtas na nightstand, pinapatibay mo ang iyong tiwala sa sarili. Kapag naramdaman mo na naging madali at natural na ang pagpapanatili ng kaayusan sa pulong iyan, maaari mo na itong palawakin. Idagdag mo ang malinis na espasyo sa sahig sa paligid ng nightstand. Pagkatapos, ang aparador. Sa ganitong paraan, unti-unti, pulo-pulo, mababawi mo ang iyong espasyo mula sa kaguluhan. Pinapababa ng pamamaraang ito ang kaba, ginagawang kayang gawin ang gawain, at nagbibigay ng patuloy na positibong pampalakas. Hindi ito biglaang pagsugod sa kastilyo, kundi isang mabagal at sigurado na pagkubkob na siguradong magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang pang-28 punto ay tungkol sa pag-unawa kung kailan mo kailangan talagang humingi ng profesional na tulong. Minsan, sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap, may mga pagkakataon na hindi na sapat ang self-help. Maaaring napakalalim na ng trauma at masyado nang malala ang problema sa pag-iipon ng kalat, clutter, kaya imposibleng malampasan mo ito ng mag-isa. At walang dapat ikahiya diyan. Ang pag-amin na kailangan mo ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng lakas at karunungan. Anong tulong ba ang tinutukoy natin? Sa unang banda, ito ay isang psychotherapist o therapy specialist na may kaalaman sa trauma at mas mainam sa mga epekto ng narcissistic abuse. Matutulungan ka ng therapist na maunawaan ang pinakamalalim na ugat ng iyong kalagayan. Tutulungan ka nilang iproseso ang mga traumatikong alaala, pagalingin ang iyong inner child, turuan ka ng self-compassion, at itatag ang malinaw na personal boundaries. Ang pagharap sa kalat ay magiging mas madali
kapag sinimulan mong pagalingin ang ugat ng problema. Ikalawa, maaari itong maging tulong ng isang psychiatrist. Kung mayroon kang mga sintomas ng matinding depression, anxiety disorder, o CPTSD, maaaring magreseta ang doktor ng gamot na makakatulong para maging stable ang iyong pakiramdam at magbigay sa iyo ng lakas para sa susunod mong mga hakbang. Ikatlo, mayroon ding tinatawag na trauma-informed space organizer. Hindi lang ito isang tao na tutulong sa iyo na maglinis ng pisikal na espasyo. Ito ay isang espesyalista na nakakaintindi sa psikolohikal na aspeto ng pagiging sobrang cluttered. Makikipagtulungan sila sa iyo ng maingat, sa bilis mo at walang paghuhusga. Hindi lang sila tutulong sa iyo na maglinis, kundi lilikha rin sila ng sistema ng pag-iimbak na akma sa iyo at tuturuan ka ng mga kasanayan kung paano mapanatili ang kaayusan. Ang paghingi ng tulong ay isang mahalagang pamumuhunan sa iyong sarili at sa iyong kinabukasan. Hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. May mga tao na handa at may kakayahang tumulong. At ang iyong paglapit sa kanila ay maaaring maging simula ng pagbabago sa iyong daan tungo sa paggaling. Ang ika-29 na dahilan na mahalagang maunawaan ay ang pagkakaroon ng kapansanan sa executive functions ng utak dahil sa direktang epekto ng trauma. Ang executive functions ay ang hanay ng mas mataas na proseso ng pag-iisip na nagpapahintulot sa ating magplano, mag-organisa, magsimula at magtapos ng mga gawain. Kabilang din dito ang pamamahala sa oras at pagpapanatili ng konsentrasyon. Ito, sa esensya, ang Chief Executive Officer o CEO ng ating utak. Kapag matagal at paulit-ulit ang stress at trauma, literal na tinatamaan nito ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa lahat ng mga function na ito. Ang resulta, ang mga nakaranas ng matinding pang-aabuso o trauma ay maaaring magkaroon ng seryosong kapansanan sa kanilang executive functions. Paano ito nakikita kapag naglilinis? Nahihirapan kang magplano. Titig na titig ka lang sa kwarto at hindi mo alam kung saan magsisimula. Lahat ay tila mahalaga at apurahan. Nahihirapan kang hatiin ang gawain. Ang malaking gawain, tulad ng paglilinis, ay hindi mo kayang hatiin sa maliliit na subtasks. Hindi mo maayos ang pagkakasunod-sunod. Hindi mo maisip na dapat mauna ang pagtapon ng basura, susundan ng pag-aayos ng mga gamit, at huli ang pagpunas ng alikabok. Mahirap simulan ang pagkilos. Kahit nakaplano na ang lahat, ang paglipat mula sa pag-iisip patungo sa aktwal na aksyon ay parang isang hindi malalampasang harang. Mahirap panatilihin ang focus. Magsisimula kang mag-ayos ng cabinet, pero pagkatapos ng ilang minuto, magagambala ka ng tawag sa telepono o ng isang interesting na artikulo sa internet at tuluyan mong makakalimutan kung saan ka nagsimula. Mahirap tapusin ang gawain. Magsisimula ka ng may sigla, pero mabilis kang mapapagod at iiwan mo ang trabaho sa kalagitnaan na nag-iiwan pa ng mas malaking kalat. Napakahalang maunawaan na ito ay hindi dahil sa pagiging tamad o hindi organisado, kundi isang tunay na more neurobiological na epekto ng trauma. Sa pag-unawa rito, maaalis ang malaking bigat ng pagkakasala na nararamdaman mo. Makakatulong din ito upang makahanap ka ng tamang mga paraan para sa self-help. Halimbawa, paggawa ng detalyado at nakasulat na plano, paggamit ng mga timer tulad ng Pomodoro Technique, pag-focus sa isang gawain lang
sa bawat pagkakataon at paggawa ng mga external silin na paalala at pampasigla. Sa madaling salita, kailangan mong maging panlabas na CEO ng iyong sariling utak na siyang magbibigay ng malinaw, simple at step-by-step na mga instruksyon. At panghuli, ang ika-30 at pangwakas na punto ay ang masaya at nakaka-inspire na proseso ng reclaiming your aesthetic o ang pagbabalik ng iyong sariling estilo. Noong kasama mo ang narcissist, ang espasyo mo ay naging refleksyon lang ng gusto niya, ng kanyang mga patakaran at ng kanyang ego. Pero ngayon, habang nililinis mo ang kalat ng nakaraan, isang blankong canvas ang bubukas sa harapan mo at ito na ang pagkakataon mo na makagawa ng bahay na talagang 100% iyong-iyo. Ang prosesong ito ay hindi lang basta-bastang pagde-decorate. Ito ay isang matinding therapeutic practice para mabawi mo ang iyong sariling pagkakakilanlan. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong kulay ang nakakapagpakalma sa iyo? At anong kulay naman ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Anong mga texture ang nakakagaan sa pakiramdam mo? Makinis na kahoy, malambot na velvet, o magaspang na linen? Anong mga amoy ang paborito mo? Ako mo. Pwede kang magsimula sa paggawa ng mood board sa Pinterest at kolektahin ang mga larawan ng interior na talagang pumupukaw sa iyo. Huwag mong masyadong isipin, isave mo lang ang gusto mo. Paglipas ng panahon, makikita mo na ang pattern at mauunawaan mo na ang sarili mong estilo. Maaaring ito ay Scandinavian minimalist, o kaya'y cozy boho, o kaya naman ay buhay na eclectic style. Wala nang importante kung ano ito, basta ito ay sa iyo. Hindi mo na kailangan humingi ng pahintulot kahit kanino. Pwede mong ipintura ang dingding mo ng kulay pink na nakakabaliw. Pwede mong isabit ang sarili mong mga drawing o litrato. Pwede mong bilhin ang nakakatawang armchair na yun na malamang pinagtawanan niya lang. Bawat isang gamit na dadalhin mo sa bago mong bahay ay dapat ikaw ang pumili na may pagmamahal at kamalayan. Ibinabalik sa iyo ng prosesong ito ang pagiging may akda ng sarili mong buhay. Hindi ka na karakter sa istorya ng iba. Ikaw na ang direktor, manunulat, at ang pangunahing bida sa sarili mong kwento. At ang bahay mo ay magiging entablado kung saan magsisimula ang bago at masayang kabanatang ito. Hindi na lang ito basta apartment. Ito ang iyong place of power, ang iyong kuta, ang iyong refleksyon. At ito ang matinding rason kung bakit sulit na pinagdaanan mo ang buong proseso ng paglilinis at pagkalimot. Kaya, magbuod na tayo. Tinalakay natin ngayon ang 30 malalim at magkakaugnay na dahilan kung bakit maaaring naging imbakan ng sakit, takot, at pagod ang inyong bahay. Ang pinakamahalaga na gusto kong tandaan ninyo mula sa videong ito, ang kalat sa inyong paligid ay hindi ninyo kasalanan. Hindi iyan tanda ng katamaran, kawalan ng organisasyon, o moral na pagbagsak. Ito ay isang ganap na normal, mahuhulaan, at maipaliwanag na reaksyon ng inyong pag-iisip sa di-normal at di makataong mga sitwasyon na pinagdaanan ninyo. Ito ay sintomas ng trauma, tulad ng isang peklat sa katawan pagkatapos ng matinding sugat. At tulad ng anumang peklat, nangangailangan ito ng maingat, may habag, at matiyagang paggaling. Tigilan na ninyo ang paninisi sa sarili. Sa halip, tingnan ang inyong bahay ng may pag-unawa. Ang bahay ninyo ay inyong kakampi. Ipinakita nito sa inyo kung gaano kalalim ang inyong sugat. At ngayon,
Handa na itong maging inyong pangunahing katulong sa paggaling. Ang bawat kahon na inayos, ang bawat sako ng basura na itinapon, hindi lang iyan simpleng paglilinis. Iyan ay gawa ng pagpapalaya, isang hakbang pabalik sa inyong tunay na sarili. Maraming salamat sa pagtapos ninyo sa mahaba at marahil mahirap na video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo, pakikiusap, mag-like at mag-subscribe sa channel upang magpatuloy tayong talakayin ang mga komplikadong paksa. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 30 dahilan na tinalakay natin ang pinakanakapukaw ng inyong damdamin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section kung komportable kayo. Napakahalaga ng inyong karanasan at maaari itong makatulong sa ibang tao na kasalukuyang nakaupo sa gitna ng kanilang kaguluhan at nag-iisip na sila lang ang may ganitong problema. Magtulungan at magbigayan tayo ng suporta. Tandaan, kakayanin ninyo yan. Hakbang sa hakbang,